Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, nakakatawa mang isipin, pero nagsalita, itong si Chis Escudero. And guess what? Tama talaga yung kasabihan ng mga matatanda na nauhuli ang isda sa bunganga. Kaya buti na lang, no, hindi alam nila Chis Escudero, nila Sara Duterte, yung code ng mga politician, yung less talk, less mistake. Hindi talaga nila ginagaya itong si Lito Lapid, yung engot-engot style, pero tingnan nyo, walang issue. Pero buti na lang, madaldal itong si Quezon, kasi biruin nyo ba naman, nilecturean niya tayo. Tungkol nga po dito sa corruption, tungkol nga po dito sa clean governance. Pero kapag siya naman, yung tinatanong, diba, kapag turn niya na mag-explain tungkol nga po dito sa 142 billion budget insertion, sobrang tahimik at iba pa yung sinisisi ni Quezon, mga minamahal. Kaya nga sabi ko, napaka-inconsistent naman ng dating Senate President. Sabi nga ng ating kaibigan, you can preach integrity if your own signature tells a different story. Kaya tingnan ninyo, kinall out siya, mga minamahal, ng isang representative ng Caloocan na itong si Edgar Iris. Tingnan ninyo, meron siyang pinupunto. Panoodin natin. Dapat ipaliwanag ni Senator Chis. Kasi dapat yung distribution ng budget equitable sa buong probinsya, sa buong Pilipinas. Lalo na sa mga probinsya na pinakamahihirap. Dapat sila yung mas malaki ang allocation. Pa. Bakit Sorsogon? Ang laki-laki. Bakit? Dahil siya Senate President. Yun lang, mali na yun morally wrong na yun. Dapat ipaliwanag ni Senator Chis. Kasi yan yung punto dito, morally wrong. Sakit nun, no? Morally wrong. Kasi parang nangyayari dito, mga minamahal, mayroong favoritism. Ito nga pong si Senator Chis Escudero. And here is the interesting part sa mga biggest allocation na binigyan or kung saan napunta yung 142 billion budget insertion. Unang-una, sa best friend niyang si Joel Villanueva sa teritoryo ng Bulacan. Alam niyo kung magkano yung napunta? 12 billion. Pangalawa naman, Sorsogon. Sa sariling probinsya ni Chis Escudero, nagkakahalaga lang naman ng 9 billion. Tapos, pangatlo, dito kay Bongot de la Rosa. 7 billion sa Davao Region. Tapos yung kay Bongo, project niya mismo, 3 billion. So, sa tingin ninyo, ano yan, mga minamahal, equal? Diba hindi? That's not equality, that's favoritism. Diba na dinidisguise nyo, dito nga po, sa development, samantalang yung mga mahihirap na probinsya, gaya ng BARM. Ano pa ba yung mahihirap na probinsya? Northern Samar. Ano pa ba? Eastern Samar. Ano pa? Tama, Masbate. Diba halos nga walang dagdag na pondo So yan ba yung tinutukoy mo, Chis Escudero, na budget reform? Budget reform or budget reward? Tanong lang po. Kaya yung pinapoint out ni Caloocan Representative Edgar Iris, yung pantay-pantay na dapat sana budget, yung wala sanang kinikilingan, abay, tama naman po talaga yun. He nailed it. Kasi yung issue dito isn't just a number. It's about the moral leadership. You can preach fairness while feeding inequality. Nagigets ninyo yun, mga minamahal? Kasi may mga ahensya raw, diba, na nabigyan ng pondo kahit wala naman silang kapasidad na i-implement itong proyektong to. So, ano to? Insert now? Let's figure out later? Ganun ba yung atake? Hindi transparency. Ang ibig sabihin yan, mga minamahal, kapabayaan. That's carelessness, diba? Kung sa English pa. At kung totoo ito, hindi budget reform ang tawag dito, kundi budget distortion. Now, here's a bombshell. Ito pasabog. Kasi, hindi naman talaga si Speaker Martin Romualdez ang pumirma ng 142 billion na yan.
It was Cheese Escudero himself. Kumbaga, ang nangyayari kasi, habang tinuturo siya, nakikipag-ini-mini-mini mo siya sa iba. Yung house version, mga minamahal, was already approved before the BICAM. So, mali yung narrative na house-led daw po ito ni Speaker Martin Romualdez. Pero ang tunay na pumirma dito, walang iba, kundi itong si Cheese Escudero. Ngayon, habang itong si Cheese Escudero ay busy sa kakaini-mini-mini mo, ito namang si House Speaker Martin Romualdez, napansin ninyo, di ba, na pinupush niya yung open BICAM and transparent session dito nga po sa mamamayang Pilipino na hindi naman ginawa ni Cheese Escudero. Alam niyo, open BICAM, yung naka-livestream, di ba, yung naririnig, nakikita ng mamamayang Pilipino, hindi yung closed door meeting, ayaw yun ni House Speaker. Tapos isisihin ninyo itong si House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, Cheese, kung talagang naniniwala ka sa salitang transparency, bakit hindi mo pinush? Or bakit hindi mo inopen sa publiko ang BICAM deliberation? Bakit closed door meeting lang yan? Ano tayo? Panahon pa ni Kopong-Kopong? Nako, Cheese, that's secrecy. Oo, mayroon ka bang tinatago sa taong bayan? Tapos ito namang si House Speaker Martin Romualdez na sinisisi ninyo. Siya pa talaga ngayon yung the one who really advocate for live stream hearings and accessible budget reports sa mga reporters, sa mamamayang Pilipino. That's the real transparency. Yung tipong hindi scripted, hindi selective. Di ba mga minamahal? Itong si Quezon sobrang selective eh. Kaya minsan sa pekto sa nitong ano na to eh. Nitong kumag na to eh. Diba, napaka-ironic mga minamahal na lilecturean tayo tungkol sa good governance, tungkol sa clean governance, dito sa corruption. Tapos kapag siya naman yung tinatanong, tameme, hindi sumasagot, diba, parang natutulog. Hindi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi yan tawag dito, inconsistency. Diba? Ano yan eh, mayroon kang tinatago. Ngayon, Cheese Escudero, kung naniniwala ka na tama yung sinasabi mo, then show and prove us the document. Diba? Prove us wrong. Diba? Kasi masyado ka ng parang hazardous verzosa ka na ba? Itong si Cheese Escudero, yung pagiging silence niya, maybe, speak louder than the privilege. Ganon? Speech written for the camera, mahilig ka sa mga pa-presscon, pero transparency, wala. Kasi, ang tunay na transparency, mga minamahal, hindi po yan selective. Ang tunay na integridad, hindi po yan scripted. Diba? Ang tunay na leader, humaharap sa tanong. Hindi sa naninisi at nagtuturo ng ibang tao. So, bago mo kami lecturean, Senator Cheese Escudero, tungkol nga po dito sa usapin ng transparency, maybe it is your time to practice what you preach. Diba? Hindi puro lang ngaw-ngaw, sat-sat. Nakakaloka, nakakainis, nakakapikon. Diba, mga minamahal? Sa pektosan eh. O kaya tama lang yun na kinall out ka kasi nakakahiya ka. Oo, yung ginawa ni Iris, good job. Dito nga po sa Caloocan Representatives. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.